Kamusta nga ba yung ginawa nating pag-order ng titulo online? Nagkaroon ba ng kahit na anong problema? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Meron kaming ginawang video kung saan pinakita namin yung step-by-step guide kung paano mag-request or mag-order ng titulo online. Gumawa na rin tayo ng account sa eServisyo, yung website ng LRA, that's eservisyo.lra.gov.ph. Madali lang gumawa ng account at mula nga dito, ma-access na natin yung mga na-request nating titulo. So kung mag-request pa tayo ng iba pang titulo sa future, makikita rin siya dito sa My Request na part. So kamusta nga ba yung naging experience ko? Unang-una, hindi na ako kailangan pumila. Instead, gamit lang yung phone or website, nakapag-request na ako ng titulo online. Dito sa website ng LRA, mag-login lang ako dito gamit yung username and password ko. At every time nga na mag-login ka, hintayin mo lang yung OTP na ipapadala either sa email address mo or sa phone mo. And based na rin sa nag-experience ko, yung website ng LRA, parang mabagal siya. Akala ko yung network ko lang or yung internet connection o yung computer ko lang. Pero ang pinakamabagal talaga is yung sa website ng LRA. Katulad nito, pagka-login, yung loading na part, medyo matagal siya. And also, pag-access din ng information about sa in-order kong title, medyo matagal din siya mag-load minsan. So, katulad ngayon, loading pa to at inihintay ko pa rin yung OTP na ipadala doon sa phone ko. Ito nga pala yung magiging itsura nga pala ng OTP kung sakali makaka-receive naman kayo via email. So, ito na yung panibagong OTP. Kakarating lang. Enter ko lang to. Bali, itong OTP nga pala na to is may receive nyo rin via text. So, enter ko lang siya dito. Click ko yung submit. From here, pwede na tayong mag-request ng titulo. I-click lang tong request for certified true copy at mag-fill out ng mga information na nakalagay dito. Siya nga pala kung may tanong kayo na kung yung titulo ba na i-order natin online ay dapat nakapangalan sa atin. Sa experience ko, kahit hindi naman, kahit sa ibang tao to. So, ang pinaka-practical na application dito ay kung sakaling may binibili kayong lote o property and gusto nyong malaman kung sino talaga yung owner ng property na yon, pwede kayong mag-request ng kopya ng titulo online. At doon nga malalaman nyo yung details kung cancelled na ba yung titulo na yon o kung sa kanya talaga nakapangalan yung lupa o property nga. And dito nga sa My Request, dito nyo makikita yung transaction na ginawa ninyo o yung mga certified true copy na in-order nyo online. Sa case ko, bali, itong part na to na deliver na sa akin pero ang application status niya is in process pa rin. So, possible hindi talaga nag-update or siguro kung mag-update man, siguro hindi siya yung real time. And in-order ko nga pala to ng November 26. So, kung titignan natin dito, nandito siya, November 26. At na-deliver sa akin to nung December 9. So, umabot din ng around 2 weeks bago na-deliver sa akin. So, i-check natin yung sa FAQ section ng LRA kung gaano ba talaga dapat katagal makarating. So, andito siya. Kapag Metro Manila, dapat 3 to 5 working days after payment. Pag naman outside Metro Manila, 5 to 7 working days. Ako outside Metro Manila ko. And bukod nga rin pala dito sa nakalagay na 3 to 5 days or 5 to 7 days, possible madagdagan pa yan ng 5 to 7 working days, lalo para dun sa mga manually issued titles kasi nag-require pa siya ng additional validation. And siya nga pala, kapag mag-request tayo ng titulo online, halimbawa dito, balik tayo sa homepage, request for certified true copy. Kung mapansin nyo matagal mag-update, bali ilo-load pa niya yung information ko. Ayan, na-load na siya. Dito sa bandang baba, pwede tayong mag-add ng title. At ang pipiliin muna natin kung saang Registry of Deeds nakasakop yung property na yon. Halimbawa sa Angeles City. Ilalagay nyo rito or pipiliin nyo rito kung anong title type niya. Kung TCT ba, OCT, or CCT, or sa condominium. Halimbawa, TCT. And then title number. Ito lang yung hihinging information. Hindi hihingin kung kanino nakapangalan yung titulo. Title number lang talaga. And speaking of title number, mag-ingat kayo sa i-enter ninyo kasi pag mali yung na-deliver sa inyong titulo, halimbawa nagkamali kayo sa in-enter nyong title number nga, hindi na ma-refund sa inyo or hindi nyo na makakancel yung in-order ninyo. That's why, i-double check ninyo, i-triple check nyo pa yung title number na ilalagay ninyo kung tama ba. Ultimo, yung mga letters na nakalagay doon sa title number, ilagay nyo din. Kasi may pagkakataon na yung title number nakaduplicate pala siya o may ibang titulo na ganun din yung title number nga, katulad ng nakalagay dito. May pagkakataon daw na hihingan pa ng plan, block, or lot number kung sakaling identical title numbers nga.
Pero sa experience ko, may kapareho pala akong title number. And may additional letters pala yung sa akin. Hindi ko nilagay yung additional letters. That's why ang na-deliver sa akin ay yung maling titulo. Kaya nire-remind ko kayo na yung title number na nakalagay dito is ilagay nyo kung ano yung nakikita nyo sa titulo mismo. Huwag nyo i-ignore yung other letters. Kasi ang akala ko nung una, ang ilalagay ko lang talaga yung numero. Pero sa bandang dulo, may nakalagay pala rito ang additional letter. So dapat din palang ilagay yon as is dito sa title number. Ito yung halimbawa niyan. Pero dito sa title na pin-provide nila, numero lang to, but this one merong T-001. Kung sakaling may dash pa to, and then may letter pa sa dulo, halimbawa, -M-C, ilagay nyo din iyon. And also, kapag nag-request kayo, i-make sure nyo rin na magbayad na rin kayo online. Just in case na nakalimutan nyo magbayad, makaka-receive kayo ng reminder via cellphone or email about dun sa ni-request nyong titulo na hindi pa bayad. At kung sakali na lumagpas na yung deadline, uulitin nyo ulit yung buong proseso sa pag-order ng titulo online. Also, speaking of payment, possible magkaroon pa ng additional fee kung sakaling based na rin sa assessment ng LRA is kailangan pa ng additional fees dahil may mga additional pages pa pala doon sa titulo na in-order ninyo. And yun sa pagbayad, about naman sa pag-deliver, tulad ng nasabi ko, umabot sa akin ng around 2 weeks. And pwede nyo siyang balikan dito sa My Request na section. Sa akin, hindi ko siya na-track. Halimbawa, kung for printing na ba siya, nasa courier na ba siya, for delivery na ba siya. Instead, naka-receive na lang ako ng text, bali pinadala yung document sa akin via To Go Express. Ito yung na-receive ko. Kapag ganyan, i-make sure nyo na may mag-receive ng document sa bahay ninyo. Pwede kayo mag-iwan ng valid ID kung sakaling wala kayo doon sa bahay para i-accept nga yung document. So overall, ano yung magiging feedback ko sa pag-order ng title online? Sa akin, gusto ko to, convenient, lalo gusto ko talaga na order or na-process yung transaction online. And reminder lang din na sa kahit anong online transaction, mag-ingat sa mga information na pinoprovide natin para nga naman hindi magkaroon ng issue sa mga magiging transaction o yung i-deliver sa ating document. Also, ito ay ideal para dun sa mga taong hindi nagmamadaling makuha yung information kasi kailangan pang i-deliver sa inyo yung document. Kung sakali nagmamadali kayo, pwede kayong pumunta sa mismong branch ng LRA at mag-request ng titulo doon. Pero kung katulad ko kayo na gusto nyong i-double check lang yung information, okay lang mag-shell out ng konting amount para nga naman masigurado at hindi rin naman nagmamadali. Bagay sa inyo yung pag-avail ng services ng LRA kung saan pwede tayong mag-order ng titulo online. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Sana na-cover namin yung mga basic information tungkol sa pag-order ng title online. Also yung naging experience namin. Just in case na may mga na-miss kami, gagawa na lang ulit kami ng separate video for that. Pero pwede nyo rin i-double check yung website ng LRA. Meron silang FAQ section o yung frequently asked questions na pwedeng masagot yung mga katanungan ninyo. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!